reporter na si Ruby nasa Sarangani province na rin po si Ruby kasama Yes. po yung complainant po natin. Ruby, magandang hapon. Yes, magandang hapon, Shari and Attorney Aina. Ngayon nga po kasama ko si Ma'am Marinor at ang kanya pong anak. Nandito kami ngayon sa Davao City Prosecutor's Office para i-work out itong pag-subscribe ng isa sa biktima na kasalukuyang naka-confine ngayon dito sa STMC Davao City. So, meron po tayo mga natuklasan, attorney, na noong July 30 po pala, na after nung incident po, nung nasa ospital na sila, Ma'am Marinor, ay napuntahan po sila ng BFP para makuhaan po ng statements and affidavit. Kaso nga lang po, si Ma'am Marinor, dahil nga po sa nangyari, medyo shock pa at hindi niya po natandaan. Ito pong pagpunta ng BFP po. Pero meron pong mga pictures na nagpapatunay po na sila po ay napuntahan at nakuhaan po ng affidavit. Okay. Okay. Pero yung araw na yon, July 30, yan din yung araw na nangyari yung insidente, di ba? Yes po, attorney. Kumbaga, nangyari po ang insidente ng alas 2 po ng madaling araw. Pagka umaga po, mga 4 or 6 po, pinuntahan na po ng BFP. Ito pong sila, Ma'am Marinor. Okay. Diyan pa lang, iinit na naman ulit ang ulo ko. Kasi, di ba pag gagawa ka ng salaysay, dapat of sound mind and body. So, paano nila makukuhanan ng tamang sitwasyon o ng tamang kaukulan na impormasyon itong mga biktima na nakaratay pa sa ospital at hindi pa mapagtanto kung ano ang magiging kahinatnan ng kalagayan ng katawan nila. Pero sige, di bale, bigyan natin sa kanila. Nagkaroon ba ng follow-up na pag-imbestiga ito? Dapat po, attorney, is babalikan ulit nila sila, Ma'am Marinor. Unfortunately po, agad-agad pala, nilipat sila sa ibang ospital, sa Cotabato Hospital po. Then, after ng Cotabato Hospital, ay napunta na po sila dito po sa STMC ng Davao City po. Again. Na-lost contact po sila. Okay. Again, hindi natin kayang tanggapin na nawalan ng contact kasi may record naman yan. Mano ba naman yung from hospital to hospital? Alaman nila kung nasaan yung mga biktima. 'Di ba? It was 3 buwan. It does not take much para hanapin. Hindi naman yan makakatakbo o makakawala ng kung saan, 'di ba? So, ang natural, kumbaga, dictates of protocol. Saka siguro, sabihin ko na lang common sense na lang na hanapin nila yung biktima para magkaroon ng follow-up. It's unfair na parang, ako kasi, Shari, ang nakita ko lang dyan for compliance eh. Yung para bang masabi lang na naimbestigahan, napuntahan, na affidavit, na papirma. Naintindihan ba nung mga biktima kung anong pinirmahan nila? Hindi nga maalala ngayon eh. Yun pa isa. Actually, kahit yung tinatanong natin kahapon ay nung Monday yung investigador, pati yung investigador, hindi niya maalala eh. 'Di ba? So again, I still believe there were a lot of lapses. But sige, ang gusto natin malaman ngayon is saan daw nanggaling, o may nagtatanong, saan nanggaling yung damit nila na buo pa? Bakit buo? Hindi nasunog. Attorney Bali, ayon po sa isang witness po na tumulong po kala Ma'am Marinor noong sila po ay nasunog na nga po, pagkalabas daw po ng mag-iina ay agad-agad na inapulan nila yung apoy at the same time po, ginupit po yung damit na suot-suot po nila. Bago po mapunta sila sa ospital, ay napalitan na po nila ng damit. Ayun. Ngayon po, pagkarating po sa ospital, kung nakuha na po na damit ng BFP, ay yung damit po na napalitan na po nila. Yun. So, ibig sabihin, hindi nga yun talaga yung damit nila nung nasunog. Tama? Opo, hindi Okay. po iyon, attorney. So, again, common sense will dictate na sunog, tapos ang kukunin mo na damit, hindi sunog. Hindi ka ba magtatanong, bakit ganon? Again, nasa proseso. No? Kulang ng pag-iisip, sabihin na natin, para maipagtagpi-tagpi kung ano man yung nakita nila doon. 'Di ba? Ano ang kalagayan ngayon nung panganay? Kasi concerned tayo na nasa ospital pa, 'di ba? Tapos Yes po, attorney. So nasa ospital pa. Ano ang kalagayan nun nung batang 'yon?
As of now, attorney, bumuti naman na yung lagay ng bata. Ayun nga, kakatapos lang din po operahan noong isang araw. Okay. At medyo, ang bata ay emotional po kasi nga Okay. malayo po ang kanyang nanay at yung kanyang kapatid po sa kanya. Pero as of now po, okay naman na po yung bata. Attorney, nakakausap na ng maayos at nakakapag-cellphone na rin po. Okay, so out of danger na. Kumbaga hindi na siya tatawagin natin na critical state after 3 months. Yes po, attorney. Oo. And then, follow up natin. So, sino ang manunumpa? Sino ang magbibigay na ng salaysay? Okay. Yung pasyente po, attorney, yung naka-admit po ngayon dito po sa SPMC Davao City. Siya na mismo. Bakit si Marinor? Hindi ba mag-i-issue rin ng gagawa rin ng salaysay Actually, niya? kahapon po, attorney, nakuhaan na rin po ng statement si Ma'am Marinor and yung kasama po namin ngayon na anak po niya at saka yung mga witness. Ang pinakakailangan na lang po talaga, attorney, is yung affidavit po noong kanya pong anak na nandito sa Davao. Okay. So, ibig sabihin, kumilos na ang ating kapulisan even without or even in the absence of yung tinatawag na BFP report. Tama ba? Yung sa Bureau of Fire? Kasi dati yun ang sinihintay ng PNP eh. Po. BFP po, attorney, ang gumagalaw ngayon kasi since ito daw po ay fire, under pa rin daw po ito ng BFP. Oh, so sa kanila pala talaga, hindi doon sa PNP ng Kiamba. Ganun Yes ba 'yon? Ano ang magiging Yes po, attorney. So ano ang magiging role ngayon ng Kiamba Police Detachment o Station? Wala na muna sila. Magiging role na lang po, attorney, na ito pong kapulisan. Sila po ay papasok na lang once na meron na nga po tayo na suspect, kung huhulihin na po or papahanap po. Okay. Saan ngayon tumutuloy sila Marinor? Wala silang mababalikan na pamamahay? Yes po, attorney, wala po. Actually nga po, ito pong mga damit nila ay binili na din po natin. Katulong na rin po natin yung BFP na bumili din po ng mga damit at mga pangangailangan po nila, Ma'am Marinor. Salamat naman sa BFP at nagkaroon rin pala sila ng ambag, naawa rin sa kalagayan ng mag-iina. Actually, attorney, pagkarating pa lang po namin dito, nagsimula na po yung BFP na mag-imbestiga po at maghanap ng witness. At hanggang ngayon po, ganun pa rin po, kumikilos pa rin po sila at wala silang tulugan actually. Kung hindi pa umabot dito kay Senator Raffy yung kasong ito, nagdududa ako kung mabibigyan pa talaga o mapagtutuunan ito ng pansin. Pero sige, be that as it may, nagpapasalamat tayo. Lalo na ang kausap natin was si Fire Superintendent, ang tawag dyan? Reginald Legaste. Legaste, ang Provincial Director ng BFP Sarangani. Tama? Oo, kasi siya na yung kausap natin nung Lunes, di ba? Nasaan kayo ngayon? Nasa Davao pa kayo? Yes po, andito po kami ngayon sa Davao City Prosecutor's Office, attorney. Nag-aantay na lang po kami na may i-assign po na fiscal para po madala po sa SPMC, sa ospital po, kung nasaan po yung anak ni Ma'am Marinor para po makapag-subscribe. Kasi hindi po pwede na lumabas po itong anak ni Ma'am Marinor kasi may mga aparato pa po. Okay. Tapos, pagka kumpleto na yung mga affidavit nila, sino ang magfa-file? BFP na ba ang magfa-facilitate nito? Yes po, attorney. Bureau of Fire Protection na po. Okay. And then, ano magiging role ng PNP? Kasi I'm sure pag hahanapin yung suspect, di ba? Or tawagin na nating person of interest. Yes po. May information kaya sila kung nasaan itong suspect? Dito po si Ma'am Marinor, attorney, sinasabi din po ng mga kapitbahay, mga kaibigan ni Ma'am Marinor na yung suspect daw po ay nasa area pa rin po ng Kiamba. Okay. Sana matugunan na ito sa pinakamabilis at pinakamadaling panahon para mabigyan na ng hustisya ang nangyari sa mag-iina. Ulitin ko lang, nakikiramay tayo, Shari, kasi merong 5-year-old na anak, yung bunso ni Marinor, na unfortunately ay hindi nakayanan yung pagkasunog ng katawan niya. Marinor, so nandyan, ang wanted sa radyo ay nasa likod mo lang, nasa tabi mo. Opo.
Mm-mm. Salamat po, attorney. Mm. At higit sa lahat, nakamonitor si Senator Raffy dito sa nakatutok sa kaso mo na ito. Okay? Opo. Opo. Yan. So, Shari, tayo mag-aantay na lang tayo ng update rin kung anong mangyayari sa kaso na ito. No? Tututukan natin to. Yes. At Ruby, i-settle mo na no yung balance nila kasi yung running bill nila para maipasa na natin sa office ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of AXIS Party List, gayon din sa office ni Senator Raffy kung ano man yung maitutulong po natin sa medical pa na kailangan ng pamilya. Okay. Yes po. Sige. Okay. Maraming salamat and ingat kayo dyan at magandang hapon. Okay. Ayo-ayo mo din ha, Marinor. Sige, attorney. Salamat sa inyo, ha. Okay. Medyo gumanda na ang aura ni Marinor. Ako nung napanood ko sarili ko, galit pala ako. Ano kaya pala? Hindi mo rin alam yan, attorney. Certain time na Sorry. daw sabi ng netizens, Sorry, oo. attorney. Kung minsan talaga, hindi mo lang talaga mapipigil eh. Kasi pag, lalo na nakita mo in person, Opo. yung katawan nila, tapos hindi nga natin pinakita na nandito, pero nakita kasi natin yung sugat, yung ano pa. Kaya, anyway, Ngayon, attorney, nafe-feel nyo na po yung nafe-feel ni Idol Raffy. hindi ko kaya ito araw-araw. Opo. Hindi ko ito kaya araw-araw. Yes. Ay. Opo. Kaya, naiintindihan namin, sir. Oo, Kaya oo. minsan nagagalit.